Naisip mo na ba kung bakit maraming matatanda ang nagigising ng 3:00 ng madaling araw at hirap ng makatulog muli? Baka nakahiga ka na lang sa dilim, nakatitig sa kisame at nagtatanong kung may problema ba sa katawan o isip mo. Ang totoo, mas laganap ito kaysa sa inaakala mo. At hindi lang ito basta random na ugali o epekto ng pagtanda. Sa video na ito, tuklasin natin ang 5 malalim na dahilan kung bakit nagigising ang mga tao sa ganitong oras habang tumatanda at kung ano ang gustong ipahiwatig ng mga maagang paggising na ito. Bawat dahilan ay naglalahad ng mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong katawan, kalusugan at mga karanasan sa buhay. At sa dulo ng video na ito, baka magkaroon ka ng bagong pananaw sa iyong pagtulog. Hindi lang ito mga simpleng paliwanag. Nakabatay ang mga ito sa totoong pisyolohiya, psikolohiya at mga ritmo ng pagtanda na hindi alam ng karamihan. Pag-uusapan natin ang mga pagbabago sa hormones, sleep patterns, mga hamon sa kalusugan, pati na rin emosyonal at social na impluensya na maaaring kumikilos ng tahimik sa likod ng mga pangyayari. At gagawin natin ito nang may katapatan, pagbibigay lakas at malalim na paggalang sa mga karanasan mo sa buhay. Kung nagising ka na rin ng 3:00 ng madaling araw at nagtatanong kung bakit, nasa tamang lugar ka. Manood hanggang sa dulo dahil ang matututunan mo dito ay hindi lang makakatulong para mas makatulog ka ng maayos. Maaari rin itong magbigay sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa dinaranas ng iyong katawan ngayon. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel, siguraduhing pindutin ang subscribe button at i-activate ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo makakaligtaan ng anumang mahalagang content na ibinabahagi ko. Ang iyong suporta ay napakahalaga sa akin. Okay, simulan na natin! Una, pagbaba ng melatonin production. Isa sa pinakamalinaw na dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa kalagitnaan ng gabi, kadalasan sa ganap na 3:00 ng umaga, ay ang natural na pagbaba ng melatonin production na dala ng edad. Ang melatonin ay ang hormone na tumutulong mag-regulate ng ating sleep-wake cycle, na madalas tinatawag na internal clock ng katawan. Mahalaga ang papel nito sa pagtulog at pagpapanatili ng tulog. Nung bata ka pa, malamang na malakas at tuloy-tuloy ang melatonin na nagagawa ng iyong katawan bawat gabi, kaya nakakaranas ka ng mahaba at malalim na tulog. Pero habang tumatanda, bumababa ang melatonin production at maaapektuhan nito ang kalidad ng iyong pagtulog. Maaaring madali ka pa ring makatulog sa gabi, lalo na kung pagod o relax ka. Pero pagdating sa madaling araw, 2:00 ng umaga, 3:00 ng umaga, o kung minsan 4:00 ng umaga, ay bumababa ng husto ang melatonin kaya nagigising ka. Hindi ito dahil sa mali mong ginawa o dahil may sira ang iyong katawan. Ibig sabihin lang, nagbabago ang iyong internal chemistry dahil sa edad. Bukod pa rito, maaaring lalong lumala ang epekto nito depende sa iyong sleeping environment. Kahit ang maliliit na liwanag mula sa ilaw sa labas, kumikislap na orasan o ilaw sa hallway ay maaaring magpababa pa lalo ng melatonin. Mas nagiging sensitive ang katawan mo sa mga environmental triggers habang tumatanda, kaya mas nakakainis ang paggising ng ganitong oras. Halimbawa, si Harold, 72 taong gulang na, napalagay niya ay mahimbing siya matulog. Pero nitong huli, madalas siyang nagigising sa ganap na 3:15 ng umaga. Hindi naman siya kinakabahan o nagagalit, pero bigla na lang siyang gising na gising, para bang oras na para bumangon. Nang malaman niyang normal lang ito at bahagi ng aging process, dahil sa melatonin, tumigil siya sa pagbiblamina sa sarili at sinimulan niyang ayusin ang kanyang mga gawe. Ngayon, mas pinapadilim niya ang kwarto, iniiwasan ang mga screen 1 oras bago matulog
at naglalakad-lakad ng konti sa gabi para mas maging maayos ang kanyang circadian rhythm. Ang maliliit na pagbabagong ito ay nakatulong para ipaalam sa kanyang katawan na oras pa rin ng tulog. Kahit minsan ay nagigising pa rin siya ng maaga, natutunan niyang makisama sa kanyang katawan imbes na labanan ito. Kapag naiintindihan mo na ang maagang paggising ay hindi kasalanan mo, kundi natural na chemical shift, mas makakagawa ka ng paraan para suportahan ang iyong tulog imbes na maggalit sa sarili mo. Iyan ang kapangyarihan ng awareness, nagiging dahilan ito ng pag-unawa at mas matalinong desisyon para sa iyong pangangalaga sa sarili sa gabi. Pangalawa, nagbago ang sleep cycle at advanced sleep phase. Isa pang malaking dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa ganap na 3:00 ng umaga ay ang natural na pagbabago sa internal clock ng katawan na tinatawag na advanced sleep phase. Habang tumatanda, ang ating circadian rhythm ay umuusad ng mas maaga, kaya mas maaga tayong inaantok sa gabi at mas maaga ring nagigising sa umaga. Pwede mong mapansin na inaantok ka na sa kalagitnaan ng gabi o nagigising ng walang alarm kahit gusto mo pang matulog. Hindi ito dahil sa ugali lang. Nakaugat ito sa biology at mas lumalala ito habang tumatanda. Noong bata ka pa, maaaring late ka natutulog at late rin gumising. Pero habang nag-a-advance ang iyong sleep cycle, mas maaga ka nang nakakaramdam ng antok. Maaaring makatulog ka ng 9:00 ng gabi o mas maaga pa, kaya pagdating ng 3:00 ng umaga, tapos na ang sleep cycle mo at gising ka na. Hindi ito senyales na may problema ka. Nag-iiba lang talaga ang schedule ng iyong katawan. Para itong relo na unti-unting naa-adjust na mas nauuna ang pagtiktok nito bawat taon. Kahit hindi ito nakakasama, nakakainis ito kung hindi tugma sa iyong lifestyle o routine. Dagdag pa rito, maraming matatanda ang mas tahimik na ang buhay, walang masyadong ingay o aktibidad sa bahay, kaya mas mabilis silang inaantok. Kung wala ka ng trabaho o strict routine, mas malakas ang epekto ng internal clock mo dahil wala na masyadong external cues, tulad ng meetings o social gatherings na nagpapabago rito. Halimbawa, si Charles, 68 taong gulang at retired. Kumakain siya ng 5:30 ng hapon, nanonood ng TV ng 1 oras, at natutulog ng 9:00 ng gabi. Pagdating ng 3:00 ng umaga, gising na siya. Akala niya noong una ay insomnia, pero nang malaman niya ang advanced sleep phase, naunawaan niyang normal lang pala ito. Sinimulan niyang baguhin ang kanyang routine, nagbabasa ng libro sa dim light, naglalakad-lakad pagkatapos ng hapunan o kumakausap ng anak bago matulog. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay nakatulong para mas maayos ang kanyang tulog at hindi na siya nagigising ng 3:00 ng umaga. Ang natural na pagbabagong ito ay karaniwan sa mga matatanda, pero bihirang pag-usapan. Kapag naiintindihan mo ito, mawawala ang guilt o pagkalito at mas makakapag-adjust ka ng mas maayos. Kaya kung nagigising ka sa ganap na 3:00 ng umaga at pakiramdam mo ay tapos ka ng matulog, maaaring na-adjust lang talaga ang iyong sleep cycle. At kapag alam mo na ito, mas madali mong maaayos ang iyong routine para sa mas magandang tulog. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong ang mga insight na ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin para makapag-create pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Pangatlo, pisikal na hindi komportable at mga pag-aabala na may kinalaman sa kalusugan. Isa pang karaniwang dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda sa ganap na 2:00. 3 oras ng madaling araw ay ang tugon ng katawan sa pisikal na hindi komportable o mga underlying na issue sa kalusugan na kadalasang lumalabas sa tahimik na oras ng gabi. Habang tayo ay tumatanda, mas tumataas ang tsansa
na makaranas tayo ng mga chronic na kondisyon o banayad na problema sa kalusugan at marami sa mga ito ay nakakaapekto sa ating pagtulog nang hindi masyadong halata. Dahan-dahan silang pumapasok tulad ng pananakit ng kasukasuan, punong pantog o bigla ang kirot sa likod at iyon ay sapat na upang gisingin ka mula sa mahimbing na tulog sa kalagitnaan ng gabi. Halimbawa, ang arthritis ay maaring magpahirap sa pagtulog ng matagal sa iisang posisyon. Maaring hindi mo ito mapansin nang una kang makatulog, ngunit pagkalipas ng ilang oras, ang mga kirot ay maaring lumala at gisingin ka. Para sa iba, ang acid reflux sa gabi ay maaring magising sila, lalo na kung kumain sila nang huli sa gabi o agad na humiga pagkatapos kumain. Kahit na ang mga simpleng bagay tulad ng tuyong bibig, pulikat o bahagyang pagbabago sa temperatura ng kwarto ay maaaring magdulot ng paggising sa madaling araw, lalo na kapag mas sensitibo na ang iyong katawan kaysa dati. Isa sa mga pinakakaraniwang pisikal na dahilan kung bakit nagigising ang mga matatandang lalaki sa ganap na 3:00 ng madaling araw ay ang pangangailangang umihi. Habang tumatanda, ang pantog ay nagiging mas mababa ang elasticity at ang pangangailangang umihi ay mas mabilis at mas madalas. Maaaring hindi mo ito maramdaman sa araw dahil abala ang isip mo, ngunit sa ganap na 3:00 ng madaling araw, sa tahimik at madilim na kwarto, ang sensasyong ito ay hindi mo na mapapansin. At kapag ikaw ay bumangon at gumalaw, kahit papara lang pumunta sa banyo, ang iyong katawan ay maaaring lumipat na mula sa malalim na pagtulog patungo sa magaan na alertness na nagpapahirap sa iyong muling makatulog. Mayroon ding issue tungkol sa mga gamot na kadalasang iniinom ng mga matatanda para sa blood pressure, kalusugan ng puso o pain management. Ang mga gamot na ito ay kadalasang may side effects tulad ng madalas na paghihi, pagbabago sa temperatura ng katawan, o pagiging sensitibo sa ingay o liwanag na maaaring tahimik na makaapekto sa pagtulog. Maaaring hindi mo agad mapapansin ang koneksyon sa pagitan ng iyong gamot at iyong sleep pattern hanggang sa may magsabi sa iyo o masubaybayan mo ang iyong mga gawe. Halimbawa, si Linda, isang 76 na taong gulang na babae na palaging light sleeper. Sa nakaraang taon, siya ay palaging nagigising sa ganap na 3:30 ng madaling araw. Pagkalipas ng ilang buwan na iniisip niya na ito ay dahil sa pagtanda, nakipag-usap siya sa kanyang doktor at nalaman na ang isa sa kanyang mga gamot ay nakakaapekto sa kanyang hydration levels at nagpapadami ng kanyang paghihi sa gabi. Sa tulong ng doktor, inayos niya ang oras ng pag-inom ng gamot at gumawa ng ilang lifestyle changes. At ngayon ay mas madalang na siyang nagigising at mas madali na siyang makatulog muli kapag nagising siya. Ang mahalagang tandaan dito ay ang pisikal na paggising ay hindi nangangahulugan na ang iyong katawan ay bumibigay. Sa halip, ito ay mga senyales na ang iyong katawan ay gumagana pa rin, nagre-react, nag-a-alert at nag-a-adjust. Ang mga signal na ito ay maaaring gabayan ka patungo sa mas mabuting pangangalaga, mas maayos na mga desisyon at mas malalim na tiwala sa iyong sariling kamalayan. Ang paggising sa ganap na 3 ng madaling araw ay maaaring pakiramdam na isang abala, ngunit maaari rin itong maging isang banayad na paalala upang makinig sa iyong katawan, suriin ang iyong kalusugan at gumawa ng maliliit na pagbabago para sa mas mabuting pahinga at kalusugan. Pang-4, mga gawain sa lifestyle na nagbabago sa iyong sleep rhythm. Ang isa pang malakas ngunit madalas hindi napapansing dahilan kung bakit nagigising ang mga matatanda ng 3:00 ng madaling araw ay ang matagal nang nakasanayang pang-araw-araw na gawin. Ang maliliit na routine at mga pagpipiliang sa paglipas ng panahon ay unti-unting nagbabago sa iyong internal na ritmo. Maraming matatanda ang natural na nagsisimulang kumain ng mas maaga, nagpapahinga ng mas maaga sa gabi, at mas kaunting pisikal na aktibidad sa maghapon.
Ang tila maliliit na pagbabagong ito ay nagkakasama-sama at maaaring magsignal sa katawan na dapat mas maaga magsimula ang gabi na hindi maiiwasang nagdudulot din ng mas maagang paggising. Kapag ang iyong mga araw ay naging mas tahimik, lalo na pagkatapos magretiro, ang iyong katawan ay hindi na tumatanggap ng parehong external cues na dating pinagkakatiwalaan ito, tulad ng pag-commute, paggawa ng mga gawain o pakikilahok sa mga pisikal o mental na nakakapukaw na gawain. Kung wala ang mga cues na ito, ang sleep-wake cycle ng katawan ay maaaring magsimulang mag-advance. Ang isang tahimik, madilim na gabi na may kaunting stimulation ay maaaring magdulot sa utak na mag-produce ng melatonin ng mas maaga na nag-aanyaya sa tulog bago mo pa mamalayan na 9:00 na pala ng gabi. At kapag nakatulog ka ng mas maaga, ang iyong katawan ay mas maaga ring natatapos sa pahinga na nagigising sa madaling araw, madalas sa bandang 3:00. Mayroon ding subtle na relasyon sa pagitan ng oras ng pagkain at kalidad ng tulog. Ang mas maagang pagkain ng hapunan, bagamat karaniwang masustansya, ay maaaring magdulot ng pagbaba ng blood sugar levels sa gabi, lalo na kung walang light snack bago matulog. Ang pagbabang ito ay maaaring hindi pakiramdam bilang gutom, ngunit maaari pa ring magising ang katawan mula sa tulog. Gayon din, ang caffeine na nainom kahit sa tanghali ay maaaring manatili sa iyong sistema, lalo na habang bumagal ang metabolism sa edad, na unti-unting nagpapagaan ng tulog at nagpapadali sa iyong paggising sa anumang disturbance. Para sa isang tulad ni Walter, 74 na taong gulang at bagong retirado, ang mga pagbabagong ito ay dahan-dahang nangyari. Ang kanyang mga araw ay naging mas walang estruktura at ang kanyang mga gabi ay mas relax. Nagsimula siyang kumain ng hapunan ng 10:00 ng hapon, nakatulog sa kanyang recliner habang nanonood ng evening news at natutulog bago pa man ang 9:00 ng gabi. Nang hindi niya namamalayan, ang kanyang buong routine ay umaga ng ilang oras. Hindi nagtagal, nagsimula siyang magising sa bandang 3:00 ng madaling araw. Nagtataka kung bakit siya gising na bago pa man umalis ang mga ibon. Pagkatapos pag-isipan ng kanyang routine, nagsimulang gumawa ng maliliit na pagbabago si Walter. Nagdagdag ng maikling lakad sa hapon, nagbasa sa mas maliwanag na ilaw sa gabi, at iniiwasan ang pag-idlip pagkatapos ng hapunan. Ang mga pagbabagong ito ay nakatulong na i-adjust ang kanyang natural na sleep window ng bahagya, na nagpapahintulot sa kanyang katawan na mag-settle sa isang ritmo na mas align sa kanyang ideal na oras ng paggising. Ang kapansin-pansin ay kung gaano kadalas natin napapabayaan ang kapangyarihan ng routine. Ang ating mga katawan ay naghahangad ng ritmo, mga pang-araw-araw na pattern na nagsisilbing signal sa utak kung kailan oras para magpahinga at kailan oras para gumising. Kapag humina o nagbago ang mga signal na ito, ang internal body clock ay maaaring malito, na nagdudulot ng mas maaga at fragmented na tulog. Ngunit sa pamamagitan ng pagpansin sa mga pattern na ito at paggawa ng maingat na adjustments, posible na dahan-dahang ibalik ang katawan sa isang sleep cycle na mas restorative at hindi gaanong naaabala. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para ipaalam mo na narito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. 5, emosyonal at psikolohikal na pagkabalisa. Minsan ang paggising sa 3:00 ng madaling araw ay hindi dahil sa pisikal na dahilan, kundi dahil sa ating isipan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga emosyonal na bagay na dati napapabayaan dahil sa abala sa araw-araw ay maaaring biglang lumitaw sa katahimikan ng gabi. Ang mga oras na ito,
kung saan tahimik ang mundo at kaunti ang distractions, ay madalas nagiging tagpuan ng mga hindi nasasabing alalahanin, pagsisisi o mga pangungulila. Maaaring magising ka ng hindi dahil sa ingay o sakit, kundi dahil ang iyong isip ay tahimik na inaayos ang mga alaala, hindi pa nalulutas na mga iniisip o mga maliliit na pangamba na hindi mo namamalayang nananatili pa rin sa iyo. Ang ganitong pagkabalisa ay iba sa matinding anxiety na maaaring maranasan noong kabataan. Ito ay mas tahimik, mas malalim, at pwedeng parang isang mahinang tunog sa likuran, isang pakiramdam na may hindi pa nasosolusyonan, kahit hindi mo ito maipangalan. Kapag hindi abala ang isip, madalas itong bumalik sa nakaraan, sa mga dating relasyon, mga desisyong ginawa, mga pagkalugi o mga salitang hindi nasabi. At dahil hindi na abala ang katawan sa mga responsibilidad, may espasyo para umalingaw-ngaw ng mas malakas ang mga saloobing ito. Mahalaga ring kilalanin na maaaring may papel din ang kalungkutan. Para sa maraming matatanda, lumiliit ang social circle sa paglipas ng panahon, umaalis ang mga anak, nagiging abala ang mga kaibigan, at nagbabago ang mga routine. Maaring puno ng liwanag at aktibidad ang araw, ngunit ang gabi ay nagdadala ng katahimikan at kasama nito ang kamalayan sa emosyonal na puwang. Ang ganitong kalungkutan ay hindi laging mabigat. Minsan, ito'y nagpapakita bilang simpleng pagnanais ng koneksyon o isang mahinang kirot para sa may makausap kapag tahimik na ang bahay. Isipin si Gloria, 80 taong gulang at biyuda. Sa araw, abala siya sa pag-aalaga ng kanyang hardin, pagtawag sa mga apo at panonood ng paboritong palabas. Ngunit sa bandang 3:00 ng madaling araw, madalas siyang nagigising at bumabalik sa kanyang isip ang mga alaala ng kanyang yumaong asawa o mga alalahanin na itinatago niya sa maghapon. Noong una, akala niya may problema siya sa pagtulog, ngunit sa paglipas ng panahon, naunawaan niya na ang paggising ng maaga ay hindi tungkol sa pagtulog, kundi ang puso niya na humihingi ng pansin. Para matulungan ang sarili, nagsimula si Gloria ng isang maliit na journal sa tabi ng kanyang kama. Kapag nagigising siya, minsan ay sinusulat niya ang anumang nasa isip niya. Hindi kailangang maganda, basta't totoo. Nagdagdag din siya ng isang tahimik na gawain sa gabi, tulad ng pakikinig sa malumanay na musika o pagsusulat ng maikling sulat sa isang kaibigan. Ang maliliit na gawaing ito ng pagmumuni at koneksyon ay nagbigay ng malumanay na daanan para sa kanyang emosyon, nagpapagaan ng kanyang isip at tumutulong sa kanyang makatulog ng mas payapa. Ang totoo, ang puso ng tao ay hindi sumusunod sa schedule. Naaalala nito ang gusto nitong alalahanin, nagtatanong ng mga kailangan nitong itanong, at minsan ay ginagawa ito sa 3:00 ng madaling araw kapag tahimik ang lahat. Ngunit hindi ito isang depekto, isa itong tanda ng lalim. Kung madalas kang magising at mapaisip, maaring may karunungan ka na handa ng kilalanin. Dumaan ka na sa mga ligaya at pighati at ang mga karanasang ito ay humuhubog hindi lang sa iyong alaala, kundi sa iyong pagkatao. Sa halip na tingnan ang mga paggising na ito bilang isang problema, subukang harapin ang mga ito ng may pag-usisa at kabaitan. Ano ang gustong sabihin ng iyong isip? Ano ang kailangan mong ipahayag? Anong bahagi ng iyo ang nangangailangan ng kaunting habag, kahit sa dilim? Minsan ang pinakamakabuluhang pahinga ay hindi nagmumula sa pag-iwas sa mga sandaling ito, kundi sa pagkilala sa kanila. Sa paggawa nito, maaari mong matagpuan hindi lang ang mas mahimbing na tulog, kundi isang mas malalim na pag-unawa sa sarili sa yugtong ito ng iyong buhay. Pangwakas na mga pagninilay. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng isang tahimik na sandali para magnilay sa iyong narinig. Ano ang pinakanakaantig sa iyo? Ang pagbabago ba ng iyong internal clock? Ang maliliit na pagbabago sa iyong kalusugan? O baka naman may mas malalim, isang emosyonal na ritmo na lumalabas lamang kapag tahimik ang mundo?
Ang bawat isa sa 5 dahilang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pananaw para maunawaan ang iyong maagang paggising at wala ni isa sa kanila ang nagpapahiwatig na may mali o sira sa iyo. Sa halip, ipinapakita ng bawat isa kung gaano kalalim ang paggana ng iyong katawan at isip, patuloy na tumutugon at umaangkop habang naglalakbay ka sa yugtong ito ng iyong buhay. May kapangyarihan sa pag-unawa kung ano ang gustong sabihin ng iyong katawan, lalo na sa mga mahihinang oras bago mag-umaga. Sa halip na ituring ang mga 3:00 ng umagang paggising bilang isang abala, maaari mong simulan itong tingnan bilang mga mensahe. Malumanay na senyales na nagpapaalala sa iyo na makinig ng mas mabuti sa iyong mga pangangailangan, gawi at puso. Hindi ka nag-iisa sa karanasang ito at tiyak na hindi ikaw lamang ang naghahanap ng mga sagot. Ngunit sa kaalaman ay may lakas at sa lakas ay may kalayaang gumawa ng maliliit, ngunit makabuluhang pagbabago na susuporta sa mas mahimbing na pahinga, mas malalim na ginhawa at mas matibay na koneksyon sa iyong sariling ritmo. Kung nakilala mo ang sarili mo sa alinman sa mga dahilang ito, tandaan na hindi ka lamang tumatanda, ikaw ay umuunlad. At kasama ng ebolusyong ito ang pagkakataon na magpahinga ng mas may kamalayan, alagaan ang sarili ng mas malumanay at salubungin ang bawat umaga ng may higit na pangunawa at kapayapaan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.